Mm. Mm. Kain. Sarap. Sarap ng feeling. Ano to? Hello mga kapapas, welcome back ulit sa akin channel. So ngayon ay magluluto ako ng simpleng ulam lang para sa tanghalian. Kasi solo lang naman ako dito, so syempre hindi naman ako magluluto ng maraming ulam, di ba? So kaya bumili ako ng isang pirasong tilapia, pero malaki siya. Malaki siya, okay? So ang gagawin natin dito, isasabawan natin yung parang sinigang. Ganun ba? Parang sinigang kasi ang gagamitin natin na sangkap dito is yung pangsigang, okay? Yan, so ito yung binili kong tilapia, yan oh, malaki yan oh, isang piraso. Hinati ko sa tatlo. Tapos may kamatis tayo dito at bawang. Ayan. So nakapagpakulo na tayo dito ng tubig. So ilalagay na natin tong kamatis, kamatis at bawang, okay? Ayan. Ayan, okay, nilagay natin yan. So papalambutin muna natin diyan yung kamatis. Ayan. Yung iba kasi yung parang nagsisigang, ang ginagawa nila is ginigisa. Doon kasi sa probinsya namin, pag nagluluto kami ng sinabawan, hindi namin ginigisa para less sa mantika, okay? So ayan, ito yung tamarin natin. So hintayin muna natin lumambot yung kamatis bago natin ilagay yung isda. And so hintayin muna natin lumambot yung kamatis, okay? Bago natin ilagay yung isda para hindi siya malamog. Kasi pag sinabay natin ilagay yung isda doon sa kamatis, masyado malalamog yung isda, okay? Ayan. So, ang ilalagay kong gulay is kangkong lang. Ayan. Kangkong lang. Ang ilalagay ko sana dito is yung pechay. Masarap kasi yung sa pechay, yung parang sa sinabawan ng tilapia. Eh kaso yung binibilhan ko ng isda, wala silang pechay na sariwa. Hindi na fresh yung pechay doon. Lantutay na. Yung kangkong nakita kong fresh, kaya yung kangkong ilalagay ko dito. Okay? At maglalagay pa tayo dito ng dilis. Ayan. So, ang pinapartner ko sa ulam na may sabaw is yung toyo or yung pinaka-dilis. Okay naman yung tuyo na parang silver yung kulay niya, yung parang may kaliskis, ganun. Yun ang mga pinapartner ko pag gusto ko may mga sabaw na ulam. Kulong-kulo na siya. Oh. Bubuksan lang natin ng kaunti yung takip kasi ang nangyayari is tumutulo. Tutulo yung tubig dyan. O, pwedeng baka mamaya masira, di ba? Ayan. Yan, nakapagsaing na rin ako. At saka pala, may na-discover akong noodles. Kasi mahilig ako sa buldak. Eh, nakita ko, nung bumili ako nung nakaraan, walang available na buldak. So, naisip-isip ko, kasi ang flavor lang naman ng buldak is spicy. Spicy, di ba? Noodles, tapos spicy, tapos may cheese. So, naisip-isip ko, bakit hindi ko gawa ng version, yung Lakme Pancit Canton, ng buldak. So, ayan, natry ko na to nung isang gabi. Ayan o. Natry ko na to nung isang gabi. Tapos nag-add lang ako ng kaunting chili powder para medyo maanghang. Aba, kuhang-kuha niyo yung lasa ng buldak. Kaya mamaya, gagawa ulit ako nitong buldak na gamit ang pancit canton. So, yan. Panigurado magugustuhan niyo to. Pag ginaya niyo to, panigurado magugustuhan niyo talaga to. Okay? Kasi nagawa ko na to at nag-enjoy ako sa lasa nito. Okay? Alam niyo yung tipong di ba pag nakakain kayo ng buldak, pag after niyo kumain ng buldak, di ba parang, ang tawag doon? Parang, sinok ba tawag doon? Yung tipong, yung nalalasahan mo pa yung kinain mo. Ganun na ganun yung may experience mo. Pag kumain ka nitong pancit canton, tapos lalagyan mo ng cheese, malalasahan mo talaga yung buldak. Promise. Gawin nyo yan. Napakasimple lang. Ihalo nyo lang yung cheese whiz do sa seasoning, tapos mag-add lang kayo ng kaunting oyster sauce. Mag-add lang kayo ng kaunting oyster sauce. Panalong-panalo yan. Promise. Ayan, so kulong-kulo na siya. So, ang gagawin natin dito is, dudurog-durogin natin yung kamatis. Ayan. Durog-durogin natin. Ayan. Ayan. Wow, ang init ah. Ayan. So, ilagay na natin yung isda. Ilagay na natin yung isda. Ayan. Wala pang 150 tong nagastos ko dito. Ah. Wala pang 150. Ayan. Oh. Tapos, ilalagay ko na dito yung mga stock ng ng kangkong.
At medyo matigas tong stock ng kangkong. Ayan. Iuna na natin yan bago yung mga dahon-dahon. Ayan. Ayan. Tapos cover natin ulit para kumulo. Ayan, kulo na siya. Ilalagay ko na itong, maglalagay muna tayo ng asin. Bago natin ilagay itong sinigang mix. Ayan. Lagay tayo ng asin, kalahati lang. Taligdan pa natin. Ayan. Tapos, ilagay na natin itong sinigang mix. Ayan. Depende sa inyo kung gusto niyo nung maasim, ubusin niyo. Pero sa akin is, at kalahati lang muna natin. Ayan. Saka natin hahaluin yan. Or titikman. Depende sa panglasa nyo ha. Kung gaano kaasim yung gusto nyo. Kasi medyo gusto ko talaga yung maasim. Yung parang, yung sabaw ng mang inasal. Ganun kaasim ang gusto ko. Tagal ko na palang hindi nakakain ng ng mang inasal. Miss ko na yung sabaw doon. Ayan. Yung isda naman kasi, mabilis lang naman maluto yung isda. Saka yung langsa niya, hindi mo naman masyado malalasahan. Pag linis na linis mo talaga yung pagkakagawa mo dun sa isda. Dapat linis na linis para hindi nalasa yung langsa. Kaya titikman natin. Dagdagan ko pa. Ubusin ko na to. Mas gusto talaga kasi yung kapit na kapit yung asim. Ayan. Maasim ako. Maasim ako pag nagluluto ng sinigang. Ayan. So, ilagay na natin itong natitirang kangkong. Lalagay ko na lahat. At luto na yung mga stock ng kangkong. Ayan. So, ilagay ko na yung natitirang kangkong. Ayan. Ayan. Sa gilid lang natin ilagay. Para hindi siya umapaw. Ayan. Dami, oh. Gusto ko kasi pag may sabaw yung isda, gusto ko magulay. Saka hindi ako mahilig masyado sa yung sa sinigang na isda na magulay. Ang gusto ko lang magulay yung pagkarne. Yan, gusto ko magulay. Pero pag sa isda, gusto ko kangkong or pechay lang yung nilalagay. Ayan. Ayan. Sabi lang natin yan. Diba? Oh. Lanto tayo. Ayan. Maya-maya kakain na tayo. Luto na yung... Ayan, okay na yan. So, maya-maya kakain na tayo. At lutuin lang natin yung kangkong. Ayan. Yung kanin natin is luto na rin. Ayan, nakadilaw na siya. Ayan, oh. Ito na yung ating sinabawan na tilapia or sinigang. Kasi ang ginamit natin na pangpalasa or pangpaasim is yung sinigang mix. Ayan, oh guys. Tingnan nyo naman. Nakakagutom, di ba? So, ayan. Kakain na tayo. Titikman natin yung ating nilutong sinigang na tilapia. Okay. So, kukuha na ako dito ng gulay. Ayan. Makangkong ako ay magulay ako ay makangkong. Ayan, kangkong. Ayan, oh. Wow. Ayan. Tapos, gusto ko yung yung gitna. Ayan. Yung gitna ng tilapia. Ayan. Tapos, sabaw. Ayan. Ayan. Kakain na tayo. Oh my God. Ayan na. Ouch. Nangawit yung kamay ko. Nangawit yung kamay ko.
Yan, so kakain na tayo. Yan. Hugas muna tayo ng kamay. Nakapalamig ko na tong kanin eh. Ayan. So, kain na tayo. Tikman na natin yung ating pangmalakasan at sinigang na tilapia. Ayan. Malamig na yung kanin. Pinalamig ko na to. Ang mainit na lang itong ulam natin, yung isda sa yung kangkong. Okay? Hipan muna natin. Di ba? Gusto kong kumain ng nagkakamay. Baka sabihin nyo may sabaw yung ulam. Tapos kinakamay. Eh, mas gusto ko magkamay eh. Di ba? Ayan. Ito ay napakasimpleng ulam lang. Wala pa tong 150 na gastos ko dito ah. O, pwede mo na itong ulamin hanggang buong araw. O, di ba? O, palagay mo ng 150 lang magagastos mo sa ulam isang araw, di ba? Ay, nakalimutan ko nga pala. Sabi ko magpiprito ako ng dilis. Mamayang gabi na lang. Mm. Mm. Sarap. Mm. O, di ba? Yung sinigang na isda ko, walang lasang langsa, ayan o. Kasi pag naglilinis kayo ng isda, dapat linis na linis. Halimbawa, di ba, nilinis na sa palengke. Tapos lilinisin nyo pa yung mabuti sa inyo. Yung tipong wala ka nang makikitang dugo, di ba? Kasi di ba pag inugasan mo yung tilapia, pag nilagay mo sa pinggan, tapos nilagay mo sa isang tabi, tapos maya-maya, di ba, makikita mo, parang nagdudugo-dugo pa siya. Dapat hindi ganun. Mm. Mm. Sarap. Maglalagay pala ako ng sabaw sa baso. Para may hinihigop akong sabaw, di ba? Sarap yung pag ganun. Kuha tayo dito ng sabaw. Ayun o. Ayun o. Yung tayo ng sabaw, di ba? Siyempre, mainit, kailangan mong hipan. Oh! Ah, sarap promise. Yan o. Kain tayo. Hmm. Anong ulam nyo ngayon? Hmm. Hanggang dito na lang mga kapapa at manonood pa ako ng hearing ngayon sa nangyayari sa ating bansa, di ba? Okay? Thank you for watching. Bye-bye.